I'm sorry about the noise in the background kung naririnig din yung mga babes. And thank you so much for your understanding. Parang may ginawa kayo rito na parang pinanindigan nyo na. Yung wala na tong wala nang back out dito. Tuloy kung tuloy. Parang may ginawa kayo rito or may decision kayo rito gagawin or isinagawa or isasagawa, no? At tuloy na ito, no? Kumbaga sa outing, ready ka na. Dala mo na yun sa lababida, lahat ng gamit, no? Pang picnic, pagkain, lahat-lahat na. Bathing suit, yan, no? Trunks, no? Kompletos, recados, ready to go, go, go. Yan. In short, na tuloy na yan. At dahil tuloy-tuloy na yan, meron ditong nasasaktan. And this is a heavy feeling. Ten of Swords is the energy here of someone na walang control sa situation, dapang-dapa na here sa lupa, no? Pero tingnan mo yung background, no? Isang malawak at banayad na malaking body of water, no? At ang itim ng ulap doon. So, ibig sabihin, punong-puno ng lungkot itong person na to, pero wala siyang magawa sa sitwasyon. And the Ten of Swords is an indication that this is something here na parang may hirap ng gawa ng paraan. But also, the Ten of Swords is an indication of betrayal. Okay? Maaring trinidor niya kayo or sinaktan niya kayo rito, no? Nang hindi maliit na bagay yun sa inyo. Alamin natin nangyayari dito. Okay. Oh. Okay. Okay, let me just get straight to the point. Kung sino man ito, nakaka-receive siya ngayon ng kinukonsider niya as biggest karma niya. And I think ito yung pinakamalaking karma na tingin ko ay hindi niya nakitang paparating sa kanya. Yung iba sa inyo, posibleng kung sino man tong kakonect ninyo, this is someone here na posibleng nagkaroon kayo ng history with, and I think it is about here love, and posibleng ex niyo ito. So ngayon, meron siya ritong nare-realize, no, na meron ditong isang pinakamalaking karma siyang kinakaharap at hindi niya alam kung ito ba ay isang bagay na kaya niyang lampasan or kaya niya kayang makayanan. So, tanong niya rin yun sa sarili niya. Okay? So, bago natin ipagpatuloy ito, no, let me just greet everybody. Hi and hello there, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. At sa mga pabalik-balik kong viewers, thank you so much for the warm love and support ang binibigay niyo po sa aking journey. So, yun yung mga babes, wala po tayong gender here, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin po i-flip yung roles if you want, since this is general reading. And of course, this is timeless as well. So, maaring ito ay tapos na, at yung iba naman nangyayari sa kasalukuyan, at sa iba ay pwedeng hindi pa, at isang prediction sa kanilang future.
Pero dito, nakikita ko dito mga babes, no? By the way, meron pa po tayong other channel, ha? Ang link po is nasa description box, no? So, everyday din po, meron din po tayong readings dyan. So, kung pwede rin kayong tumambay dyan, syempre naman, pwede mga babes, no? Basta, just take only what resonates, okay? So, we do have here the Three of Wands energy, the Moon card, and there's that energy of big karma. But this person is considering this as biggest karma na hindi niya nakitang paparating sa buhay niya. Ano bang ibig mong sabihin, Miss Yan? Diretsahan na tayo rito. Six of Cups energy, Ace of Wands in reverse. Okay? Justice. The karma is kinalimutan at nagawa mong tuluyan na siyang makalimutan. Yan ang nakikita kong biggest karma na tinutukoy ng taong ito. Kung sino man itong strongly connecting to your energy. With the devilish energy right at the heart of this reading, this man or this woman right here is someone you already left long time ago. Ibig sabihin, yung iba sa inyo talaga, marami sa inyo actually, no? Yung talagang sinubukang kalimutan itong tao na to at nagtagumpay ka na makalimutan siya ng tuluyan, no? Parang, alam mo yung feeling na pag nakita kayo ulit, no? And then pag in-approach kayo, sasabihin mo, excuse me? Do I know you? Parang may amnesia lang, no? Example lang yung mga babes, hindi ko sinabi magkikita kayo ulit. Pero nakita ko dito na kung sino man to, sa tingin ko, kahit wala kang amnesia, nagawa mo na siyang tuluyang makalimutan na. So, ibig sabihin, ito yung isang bagay na tinitingnan niya ritong biggest karma. Eh, bakit miss yan? Bakit naman yan yung nakikita niyang biggest karma rito? Kasi, balak pa sana niya rito, mga babes, no, na mag-U-turn. Okay? Balak niya pa sana dito mag-U-turn. U-turn pabalik sa inyo. No? So, nakita ko dito, mga babes, no, that hindi ka lang dito nawalan ng gana sa relasyon, no? Kundi talagang nawalan ka rin talaga rito ng gana, no? Na kahit na makita siya rito is ayaw mo rin. Yan. So, nakita ko rito na natuluyan mo na talaga siya ritong tinalikuran at umalis ka na talaga rito. Alam mo kasi Knight of Swords energy is one of the fastest energy in the tarot. So, ikaw ito na kahit medyo nahirapan ka to detach from those happy memories that you've created with this person. Kasi kahit papano may mga happy memories kayo ni. Kayo niyan tao na yan eh. So, nakikita ko rito, no, na itong person na to is really looking forward na makabalik rito sa inyo. Pero nakita niya rito na posibleng nakalimutan niyo na siya, no? At nakita rin natin dito na nagawa mo, nagtagumpay ka talagang makalimutan siya. So nakita ko dito mga babes no, that you are no longer holding any attachment from this ex-person here, the one that you had history with. At nakita ko dito, no, na if the time will come na muli kayong magkita ulit, if mangyari man yon, para na lang rin kayong ulit bumalik sa umpisa, no, na hindi kayo nagkakakilala pa. Di ba pag hindi mo kilala yung isang tao, pag nakasalubong mo siya sa subway, wala lang, di ba? Kasi hindi mo naman siya kilala eh, no? Parang yung mga nakakasalubong mo lang everyday, no? Randomly. Sa pagsakay mo ng LRT, sa paghintay mo ng pag-stop ng bus, sa paglalakad mo going to your work sa school or going home, no? Everyday, no? May mga nakakasabay tayo sa mga transportations, no? At mga tao yun na strangers, hindi natin kilala. Okay? But here, ganun nga yun nakikita ko rito. No? Parang hindi mo siya kilala kapag muli kayong nagkita. 'Di ba? Minsan, 'di ba may mga strangers na pag bumiti sa atin, no? Like,
kunwari nakasalubong tayo ng isang child, tas ngumiti siya sa atin, no, we tend to smile back, 'di ba? So dito, hindi mo kayang mag-smile back with this person if that will happen na i-approach ka na or mag-i-smile back, mag-i-smile siya sa'yo. Okay? You will not talk with this person here. Alam mo yung parang energy mo is yung pag meron, di ba, mga minsan nagbibigay ng mga flyers or parang medyo gustong meron ditong ibenta sa'yo, no, pero nagmamadali ka, sorry, hindi ako available eh. May ginagawa kasi ako, hinahabol ko yung time. Yan, no? So, parang ganun. You tend to say no. You tend to distance yourself, no? So, nakita ko rito na talagang tinuring mo na talaga itong tao na to na hindi mo siya kilala. Na para siya ritong isang estranghero na nakasalubong mo, tapos wala na. So, ibig sabihin, this person here, posibleng nangyari na to. Nagkasalubong na kayo pero hindi mo siya pinansin. So, nasaktan siya dun ng sobra. Kaya ito yung tinuturing niya ritong biggest karma na nakalimutan mo na daw siya. Yeah, I know. But this is something here that this person here is facing right now. Kasi alam mo, nakita ko rito, no, na gusto niya na tumakbo palapit sa'yo kahit wala siyang shoes. Ibig sabihin, wala rito na parang kahit na ano siya ritong dapat na parang ibida, ipagmalaki. So, purong pagpapakumbaba lang yung nakikita ko rito gusto niyang ihain sa inyo. Pero hindi na yun mahalaga pa para sa iyo. Kasi matagal ka na rin naman na panahon na umalis sa koneksyon na to. Ngayon, tinuturing mo na lang siya rito na isang bahagi ng iyong alaala, no? Pero nakakaloka kasi doon. Dito kasi parang tinuring mo siyang isang masamang panaginip, no? Tapos nagising ka na. So, this is yun na hindi mo nakakayaan na makapanaginip ka ng ganitong klase ng hindi magandang panaginip. Parang kahit na anong i-offer niya sa'yo, hindi mo natatanggapin kasi hindi ka na naniniwala. Yan. So, nakita ko rito na totoo nga na nakalimutan mo na siya at talagang wala na lang sa'yo yung lahat. Mga pinagsamahan ninyo, no? Pero you're telling me, miss, hindi naman ako yung una na nagtapo ng lahat ng mga alaala na binabanggit mo. I know, babe. Because I do see here na posibleng meron ditong energy ng isang third-party tao. So, posibleng in-involve niya kayo sa third-party tao. Sa iba naman, pwedeng hindi tao yun, pero may hinayaan siya rito pumagitna. Baka pamilyang nangingialam sa connection ninyo. Or baka mga friends na gustong makisawsaw. Or baka yung trabaho or yung mga sarili niyang personal na isipin at concern, issues, insecurities, yan, no? May mga insecurities din kasi tong tao na to na posibleng hindi niya ganun kinaka-open or hindi niya inopen talaga sa'yo. Okay? Alam mo kasi sa relasyon, importante yung heart-to-heart conversation. Dapat nagtutulungan kayong dalawa, open kayo, lalo na pag may problema. Kailangan ng tulungan upang ito ay masolusyonan at hindi dapat na ilihim ito sa kapareha. Okay? Kasi dito, teamwork na kayo. Pero dito, mukhang marami rin siyang insecurities na hindi niya kayang matanggap or harapin. So, nakita ko dito, whether ano man yung naging reason na third-party issue or interference or pamamagitna, nakita ko dito na kayo ito na naging challenging yung pagpapakalimot ninyo sa kanya, no? Dumating talaga sa point na marami rin kayong balde-balding luha na iniiyak because of that person, no? So, parang nakakaloka nga dito kasi meron dito na parang mga may sense of humor. Alam niyo yun, na meron dito mga funny energies na nakuha tayo dito na parang umiiyak kayo, no? And then pinapalakas din niyo yung loob ninyo. Example, ganito, yung parang habang umiiyak kayo, sinasabi ninyo, ano ba to? Bakit iniiyakan ko to? Hindi naman to kamukha ni Brad Pitt. Mga ganun, no? So, nakita ko dito ng mga ganyan. So, parang nakakatuwa
nakakatuwa, hindi dun sa parte na umiiyak kayo, nakakatuwa na parang tinutulungan mo yung sarili mo, ina-uplift mo yung sarili mo 'no, na pinapagaan mo, tinutulungan mo pagaanin yung loob mo 'no. So, whatever the case may be, I think nakatulong rin yun sa pagtulak mo sa sarili mo na makalimutan na 'tong person na 'to na parang, "Paano ko ba 'to nagustuhan, 'di naman 'to kamukha ni ano, eh." Mga gano'n. So, whatever the case may be, 'yan. So, whether you are someone here na ano man yung mga paraan na ginawa mo rito para makalimutan siya, lahat yun ay nag-work, 'yan. So, yung iba medyo natagalan 'no, yung iba parang may paghinto pa dito kasi hindi naman talaga, mabilis, wala namang shortcut sa pagmo-move on, pero nagawa mo. At ang maganda, nakita ko rito na hindi lang yung pagkalimot sa kanya yung tagumpay na nakuha mo 'no. Nagtagumpay ka rin ditong matagpuan at mahanap ang iyong the one. Kaya nakikita ko dito 'no, na iba sa inyo timeless nga 'to, nangyayari sa kasalukuyan, so posibleng hindi pa ito dumadating, pero darating ang taong magtatanggal sa inyo sa ganitong klase ng sitwasyon at may chance na mas bata yan sa age sa inyo, yan. So, I'm sorry about the noise in the background pala 'no, meron kasing construction ginagawa 'no, near our house. So, 'yan. So, I do apologize for that mga babes. Alam niyo naman na 'pag sinita ko 'yan baka palipatin ako ni Kap sa ibang ano, barangay. So, yun nga mga babes 'no, just pay attention na lang sa sinasabi ko here, yun nga 'no, I do see na bukod sa nagtagumpay kang kalimutan ang experience mo sa love na hindi maganda, nagtagumpay ka rin dito na mahanap at makita ang taong para sa'yo. Yung iba naman, no, high chance talaga na mas bata 'to sa inyo, pero posibleng sa iba, mas mukha lang siyang bata tingnan. And this is the family man or family woman, no, na characteristics na nakikita ko sa kanya. So, may paninindigan yan at nakikita ko rito na alagaan ka talaga niya. Bawat sasabihin niya ay magiging totoo. Yan, oo. At nakikita ko rito na ito na yung person rito na talagang para sa'yo. Okay? So, in the first place, hindi naman talaga para sa'yo itong person na to, no, na tinuturing dito na ang biggest karma niya is nakalimutan niyo na siya. Pero yun nakikita ko here. Yan. Pero kayo, hindi niya kayo rito magawa-gawang kalimutan. Kahit na ano pang gawin niyang pandaraya sa kanyang sarili, Seven of Swords energy, Eight of Cups, Nine of Coins, lagi pa rin siyang babalik at babalik doon sa katotohanang ikaw at ikaw pa rin, no? Ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Ligaw talaga kasi hindi niya alam dito kung paano niya mahahanap yung daan pabalik, lalo na kung ikaw ay nasa piling na ng iba, you know? So, hindi ko alam kung madalas ba siya rito na parang tumatambay sa, baka malapit yung bahay nila sa may body of water, batis, ilog, dagat, no? Or baka nature lover lang din siya. O posibleng nasa probinsya siya ngayon. Yan, no? So, just take how this resonates. That might be a clue. Yan. So, nakita ko dito nagtagumpay ka upang kalimutan ang iyong ex at nagtagumpay ka rin ditong mahanap, no, ang the one for you. So, yeah, ito ang mga mensahe nakuha ko here for you guys. Muli ako po siyan. Thank you, Sarah ngayon, Love in Light. Annyeong!